na ano, Kaya malaking tulong na ay, opo, ilibre lahat yung bills, ay, yung opo, tubig, laking tirahan, Oo, laking pasalamat kuryente. namin napunta kami dito kasi nagtaasan yung mga bilihin. Tapos, minsan yan si ate, pag bigla na lang yan, may magpahatid ng bigas, ng ulam. Wow. Oo, yun nga. Also follow my FB Evelyn Dupit Balonzo FB page Evelyn Balonzo Vlog. Hello mga ka-BF, and today's video mga ka-BF ay mayroon po akong ipakilala sa inyo, isa po sa aming pinagkakatiwalaan, sa aming isa pang source na hanap buhay. Si Ate Rachel Gamban Amoroso, isa din po siyang ka-BF, solid ka-BF. Pasalamat po ako sa kanilang mag-asawa kasi po sobrang bait po nila at nagampanan talaga nila. Maayos po ang kanilang pamamalakad at nabawasan ang aking alalahanin kumbaga kasi talagang ipinagkatiwala ko na sa kanya at siya na ang bahala sa lahat. Kung mayroong mga dapat ayusin, siya na po talaga. Hindi rin po kasi talaga biro ang mag-manage ng apartment kasi hindi po talaga natin maiwasan na may mga tenants na alam nyo na yun. At ako talaga ayaw ko na ng ganong mga stress. Kaya thank you Ate Rachel and Kuya Noli kasi po talaga pong sobrang bait nyo at saka talagang mapapagkatiwalaan po talaga sila at sila na po talaga parang inangkin na rin, parang hindi na iba sa kanila yung building ba, talagang pinangalagaan din nila na parang sa kanila. Kaya yun talaga ang hinahanap ko na yung kumbaga may malasakit. Malasakit ba tawag nun? Opo. Oo. May malasakit kumbaga hindi na kasi yung iba kasi yung bang porkit hindi naman sa kanila kaya basta lang nandyan kaya okay lang, pero iba si Ate Rachel kasi talagang may pagmamahal sa kung ano man yung ipinagkatiwala sa kanila. Kaya thank you Ate Rachel and Kuya Noli. Kaya let's go mga ka-BF, panoorin natin si Ate Rachel. Hello mga ka-BF. Ito po yung apartment / condo ni Madam Evelyn ng Evelyn Balonzo Vlog. At ngayon po kakausapin natin yung isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Madam. Makikilala natin si Rachel. Ayan, si Rachel po ang ating kasama ngayon. Ayan, dapat po si Madam ang nandito ngayon mag-i-interview kay Rachel. Kaso po, sobrang busy po talaga ni Madam. Opo, busy po siya. Kaya kami na lang muna ni Rachel. Ayan. Kami na, naka-hot seat ako. Naka-hot seat si Rachel ngayon. Ayan. Sana hindi nakakaano yung mga tanong mo Ate Pen. Ay, hindi naman. Ano lang tayo, magkukwentuhan lang tayo. Simpleng ano lang tayo ngayon, kwentuhan. Simpleng marites. Oo. Matagal na ba kayo nakatira dito? Mahigit 1 taon na rin kasi July kami lumipat dito, July 20 last year. Na ngayon. Mahigit 1 taon na pala, te. Oo, mahigit isang taon na. Mahigit 1 taon na, magdadalawang taon Magdadalawang taon na ngayong July. Ngayong July, magdadalawang taon na. Okay. Tapos, kumusta naman yung ano mo dito?
Yung una, medyo nahihirapan kasi syempre ikaw magmamanage lahat. Yung ang daming metro, pagdating ng mga bill. Tapos syempre, may kanya-kanya tayong ugali. Madami sila dito. Kaya yun, medyo mahirap. Pero ngayon masaya na kasi naging close naman na sila. So, bago natin balikan yung ngayon, muna tayo. Balikan muna natin yung mga nakaraan. Paano pala kayo napunta dito, Shell? Ang namin nung una talaga, hindi kami kay ate. Kasi may meat shop kami dati. Tapos, nagmi-meat shop din kayo? Kaso, hindi pinalad. Kasi, tumas yung yung baboy nun. Kasi di ba nagkawalaan. Kaya, nagmahal. Oo, nagmahal. Namayagpag yung yung frozen. Kaya yung nun, nung unang bukas namin, okay. Kasi, yung kalahati naming orders isang araw, napapaubos. Tapos, mga isang linggo nun, nakakaubos na kami ng isang buo. Kaya yung tuwang-tuwa na kami. Kaso nung na yun, nagtaas yung baboy. Kasi namayagpag yung frozen. Kaya yun, sa namin, natalo kami. Gano'n naman talagang business. Negosyo talaga gano'n, hindi mo alam kung Saan pala yung pwesto nyo? Sa kami dati, sa may Manggahan, sa Western. Dito lang din sa Taguig? Malapit lang din, malapit. Diyan lang sa sa may Champaka. Ang katuwang mo nun, yung asawa mo? Kayo lang dalawa. May na kayo nun? May anak na kayo? Oo, meron na mga 3 years old si Sayon nun eh. 3 years old yata yun. Basta, nakalimutan ko na. Yun? Kasi, di ba si Madam meron din siyang mga tauhan, tapos siya yung nagpo-provide. Kayo, nyo talaga yun? Sarili nyo talaga nung nag-umpisa kayo? Oo, sarili po naming puhunan. Talagang kami namuhunan kami kasi yung freezer, yung mga lahat ng gamit. Sa amin talaga yun, pati pwesto kami naghanap noon. Kasi hindi nyo pa nakilala nun si Oo. Si Madam? Oo, hindi pa. Kaya sariling sikap pa kung nagkaroon kami ng ng meat shop. Tapos yun nga, hindi kami nag-click kasi natalo ng frozen. Kaya nung time na napunta kami dito kay ate, nung time na yun kasi may balance na kami dun sa supplier namin. Hindi ka iba yung pinagkukuhanan nyo nun ng iba. Baboy, hindi pa si Madam? Hindi. Napunta kami dito kay ate, biglaan lang din eh. Kasi hindi din namin inaasahan yon. Nagpunta, nung wala na kaming nun, pwesto, may mga kami nun, sabit ulote. Nakahanap kami ng customer. Kaso medyo masilan. Kasi gusto niya, pulang-pula yung baboy. Syempre, hindi lang naman siya yung binabagsakan. Kaya syempre, maputla na yung baboy pagdating sa kanya. Kaya yun, nagrereklamo. Kaya tumigil na din siya. Kaya yung ko doon, dati dapat, kasi siya pagbagsak mo ng baboy sa kanya, agad, cash, bayad agad. Maganda kaya, sana. Maganda sana, kaya sabi ko, yan nga natin kay ate, ipasok natin, try natin kausapin si ate, sabi kong ganon. Kasi sabi ko, sayang naman nun, tayo sa isang araw, 500, diba? Komisyon mo dun, edi malaking bagay na yon. Tapos, ang nangyari naman nun kay ate, pumayag naman si ate, pinuntahan namin ulit yung na yon. Sabi niya, ay hindi, ayoko na. Sa sunod na lang, sabi naman ganon, kasi may bago na naman daw siyang kinukuhanan. Kaya tumigil kami. Tapos yun, nung hindi namin alam na yung caretaker pala dito dati, si Kuya Noel, mag-for good na rin. Kaya yun, nung na yun. So, bali, itong pinatayo niya na apartment slash condo, meron palang dating caretaker, tapos bago kayo? Meron. Solo lang dito, si Kuya Noel lang. Kaya, di ba nakita mo yung doon sa baba, pang lang talaga, pang solo. Tapos yun, biglaan yung kasi nag-for good na si Kuya, tapos yun, sabi ni ate, pinatawag kami doon pinakyat kami kasi sabi daw ni Kuya Jun, kami daw ang gusto. Kaya yun, napunta kami dito. Siyempre, sinong aayaw? Libre yung bahay mo, libre yung tubig. Yung kuryente nung una, nagsishare kami kasi may
aircon kami. Nahiya naman kami kay ate kasi kasi may aircon, may ref. Kasi si Kuya Noel nun, fan lang, tapos konti lang yung bills nila. Kaya nag-share kami. Tapos sabi naman ni ate, o sige ate, pero pag nadagdagan, i-free na lang kita ulit. Sabi ng gano'n ni ate. Eh di syempre ako naman masipag maghanap ng mga titira dito para mga tenan. Oo. Yun nung nadagdagan naman siya. Mga ilang buwan, mga 5 months siguro yun. Sabi ni ate, o sige ate, wag ka na nga magbigay ng sa kuryente. Sabi, free ka na. Eh di syempre, tuwan na naman ako. Ganon kasi libre syempre, lahat, no? Oo, kasi marami kaming binabayarang bills kasi iba nga nalugi kami doon sa meat shop namin. Eh, pag nalugi ka, kasi galing pa tayo ng pandemic. Kasi galing kami ng Bicol noon, puro out yung pera namin. Kaya ganon na kaya malaking tulong na ilibre lahat yung bills, yung tubig, tirahan, laking pasalamat kuryente. Napunta kami dito kasi nagtaasan yung mga bilihin. Tapos minsan yan si ate pag bigla na lang yan may magpahatid ng bigas, ng ulam. Wow. Yun nga na nakakatuwa, sabi ko, ay minsan talaga pag yung pag sinupok ka, minsan may talaga sa iyo, may magdala din. May tutulong talaga na biglaan din. Kaya yun, hanggang ngayon. Kasi galing kayo sa 'di ba? Kumbaga nalugmok kayo tapos kasi hindi talaga biro ang mag-business ka tapos malugi. Puti kasi galing tayo ng pandemic, tumakas kami nung nag-lockdown, namuwi kami ng Bicol, syempre gastos yun. Kasi yung pina-reserve nga naming ticket nun kasi nakaplano kaming uwi, di na rin namin nabawi yun. Hindi sayang din yun, di ba? Kasi 3 kaming na ticket. Kaya talaga, kumbaga lugmok na lugmok talaga kasi pag pandemic, nag-meet shop. Kaya ngayon, unti-unting may balance pa kami sa dati naming dealer, pero nagugulo-gulo ko ng pakunti-kunti. Okay naman sa kanila. Kasi hindi mo at least nakitaan nila na yung kumbaga naghahanap ka talaga ng paraan na makabayad. Okay naman na doon sa nautangan namin na kasi hindi naman kasi may iwasan yung utang talaga Ang lang kapag may utang ka, yung pag magsasabi ka na wala kang panghulog, ganun. Tama. Kaya, yun din siguro na sila, kaya kampante na sila na kahit may balance kami, ganun. So yung yung kumbaga yung pagtira nyo dito, paglipat nyo dito, talagang yun, kumbaga laking tulong talaga sa inyo. Laking tulong kasi isipin mo, kung nangungupahan kami, nagtaas yung bills, yung mga bilihin ang namin nun, nung nangungupahan kami, nasa 5,500 monthly. Kasi yung bahay, yung kuryente mo, tubig. Malaking na yun, bagay. Tapos yung mo pa, yung mga pagkain mo pa sa pang-araw-araw. Dito nga, pag pumunta ako kay ate ng tuwing katapusan, ayan, padadalan na ako ng pang-isang buwan na ulam. Nakita ko ngayon, no? Ang dami. Ang dami, grabe. Kaya, ang swerte-swerte. Solve na talaga. Talaga si ate. Tapos minsan may bigas pa. Kaya halos libre na talaga lahat. Tapos minsan pag natuwa si ate, sa'yo na ito ate, pang pang kain nyo. Kasi kain kayo sa labas nila Kuya Noli. Sana minsan mag-Gcash na lang. Kasi kain kayo sa labas, mag-family day kayo. Sabi gano'n ni ate. Wow, ang bait talaga ni ate, no? Ani madam. Maano talaga si ate pag tungkol sa pamilya, ate. Gusto niya talaga may time sa family. Sa family. Kaya, ang swerte namin. Kaya sabi ko na lang, kay ate, hindi kita yung tiwala ba? Kasi yung tiwala minsan yun lang talaga, tiwala, oo. Minsan lang yan ibigay. Kaya sabi ko, pag nasira na, mahirap na yun ibalik. Pag nagkalamat na yung tiwala, mahirap na talaga. Oo. Kaya laking pasalamat na nandito kami kasi si Zayn ang lawak na ng tinatakbuhan. Oo, dito pa lang sa rooftop. Pag sa rooftop kasi napapagod kaya doon kami sa baba. Sa baba, kasi malawak din sa mga truck. Pag may biyahe yung mga truck doon, maluwag. So, itong ni Madam, yung sa baba pala nito, yung pwede makaparada doon yung mga niya,
mga truck nila. Opo, may dalawa dyan. Yung malalaki niyang truck, andito sa Ano yun? Yun yung freezer van o yung... Opo, freezer van saka pang live. Maliban doon sa mga truck niya na nandun sa Kinatintin. Opo, maliban doon. Meron pa rin siya dito. Opo, dalawa. Yung pinakamalalaki talaga niya, andito. Yung dalawa niyang truck. Kaya, pag gabi, lalabas yung freezer van. Tapos, pag naman, araw, yung forward naman. Yung pang 100, yata, yung hits, nababot. 100 hits. Oo, 100 hits. Yun yung nakakarga, kaya nandito. Tapos, itong kasi nakita ko yung building ni Madam, malaki. Ilang nito? Ilang kwarto? Lahat? 21 units to. 21 units. May bedroom neto 9. Tapos yung studio type 12. Kaya 21 siya. 21. So, ganitong building na to, parang mahirap i-manage eh. Hindi ka naman nahirapan. Ngayon medyo okay na kasi nung una yung metro sa ng tubig, isa lang kami. Kaya, hindi nakabukod. Hindi nakabukod yung isa lang. Tapos ang per cubic namin tumataas natin ng halos umaabot ng 64. Tapos syempre mabigat naman sa bulsa ng mga dito. Sila. 64 per ano yan? 64 pesos ang per cubic. Wala pang patong dun si ate kasi kalimitan sa mga pauban, 'di ba, nagpapatong yung yung mga may-ari. Si ate hindi nagpapatong. Talagang sadyang mataas. Malaki nga, 64. Opo, dumating ng 64, nakakaubos ko makagamit ka ng 20 cubic. Multiply mo yun, ang laki. Parang nagbayad ka na rin ng kuryente. Kaya yun, sila dito na daw kung pwedeng madagdagan yung metro. Tapos yun, si ate naman, tinagdagan. Kaya ngayon, ang nire-reading ko na lang ng mga submitter ng tubig, 3rd floor, 4th floor, kahit pa paano, bumaba na. Kasi umaabot na lang siya ng pinakamababa, 47 yata, yung 46 na. Basta, gano'n na lang. Kasi yung mga 2nd floor, pinalagyan lahat niya ate ng sarili metro. Kaya talaga si ate, mabilis action. Mag-action. May concern siya sa mga tenant niya. May talaga siya, may concern. Kasi nung una nga namin dito, napasok kami ng Salise. May nakapasok dito? Oo, kami nagpanggap na, syempre bago ko, hindi ko naman alam na nagpanggap na uupa, tapos yun pala magnanakaw, sabi linisin na daw niya kasi kukunin niya. Dati kasi may mga dito na mga contractor ng Arca South, kasi diba ginagawa pa lang yung Arca South na. Dito Oo, dito tumuloy. Pinayagan naman ni ate kahit madami. Tapos yun, nagpanggap siya, may tsura naman yung magnanakaw. Kasi, lalaki? Bombayin, kaya hindi mo hindi mo talaga masasabi. Oo, magnanakaw pala yun sa Lisi. Dinala pa ako sa 4th floor. Tapos yun, nung nalaman yun ni ate, pinalagyan agad ng CCTV. Ang bilis talaga ni ate. So may CCTV tong Meron po. Okay. Yan. Tapos sabi ni ate, ikaw na po ate kung saan natin ilalagay yung mga CCTV dyan. Ako na daw bahala kung saan gusto kong ipalagay. Talagang pinaubaya sa'yo. Oo. Halos na nga si ate dito Halos pag sasabit lang ako sa kanya ng report ng mga expenses dito. Kasi gusto niya nakikita yung net income niya dito. Kaya tuwing katapusan, talaga ako sa kanya, nagpupunta kasi yun ang pinapasa ko sa kanya. Kasi gusto niya na inventory pa. So, pagdating naman sa tenant, may na-encounter ka ba na masakit sa ulo? Kasi hindi yan maiwasan, di ba? Oo, kasi sabi ko nga, iba-iba tayo ng ugali. Meron nung mga una-una namin, doon ako doon talaga ako naaway. Kaso, ang kagandahan naman doon kay ate, kasi nung hindi na niya nagugustuhan yung sinasabi na tungkol sa akin, sabi naman ni ate, ganito na lang po, si ate talaga diplomasya pa rin, kahit hindi na maganda yung mga na sinasabi, si ate diplomasya pa rin, sabi niya, ganito na lang po, kung yung hindi na po gusto yung namin dyan,
ano naman kayong umalis? Pwede naman kayong umalis? Hindi O pa kasi rin siya- kung ano, kasi- maiba-iba yun. Nangaaway na rin. Naririnig ko pa rin na madiploma siya talaga si ate na nagsasabi ng gano'n. Oo. Si ate talaga hindi to marunong anong mag-ano. Kasi kahit nakakagalit na yung mga sinasabi, ganun pa rin, ano pa rin siya. Ganito na lang po. Mahinahon pa rin. Oo, kasi dito ko talaga naaway talaga ako, na napagbintangan talaga ako. Sabi ko, sa halagang ganyan, dadayain ko kayo. Mas malaki pa nga yung binibigay sa akin ni ate. Hindi, Talagang ganun si alam mo, madam, si ate no? naman, Mm-mm. hindi mo na kailangang, kasi pag nakikita niya talaga, nagkukusa. Oh, talaga, totoo yan. Hindi ka na kailangan na magpaano ng taon-taon. Mm-mm. Yung 'di ba, yung matagal. Pag nakita niya yung ano mo, bigla ka na lang tataasan, ganun. Biglang Kasi- nagsusurprise na Oo. lang. Ganun talaga si madam, no? Full of surprises talaga yan Oo nga siya. eh. Tapos, ang ano ko dito, nung dito na kami, nasasama na kami dun sa mga ano nila. Nakakapag-swimming na kami, nakakakain na tayo sa restaurant na ano. Dati pinapangarap lang natin na makakain. Yun ang dyan. nakakatuwa. Oo. Isa sa mga nakakatuwa talaga. Oo, nung ano natin na, nung birthday nyo ni Junlin. Di ba, nag-Carlin ba tayo? Nag-Carlin ba yun? O, doon tayo. Tapos, nung birthday naman ni ate, ni Julie, na, bigla-bigla na lang, kahit wala sa plano ni ate, bigla-biglang mag-aaya. Kasi Sabi niya, parang ano yata si madam kapag nakitaan niya ng worth it din yung pagbibigay niya ng tiwala. Parang inaano niya na talaga na kamag-anak kapamilya. No? ate, Ramdam mo rin yun? oo. Walang ano kay ate kung kadugo ka o hindi. Basta, ano ka talaga, porsigido ka sa buhay. Oo, Wala yung talagang Biruin mo, makitaan niya na may pagsisikap din. Oo, biruin mo, ang dami na niyang naging tauhan na may pera na ngayon. O, di ba? Kasi ang siswerte nga nila kasi bigla sila magtitinda na lang. Ay, oo, yung mga ano niya, yung mga dati niyang Tauhan, yung dati Tauhan? niyang chapel. Oo. Ang siswerte, no, pag naano ka. o kasi nabalitaan ko si madam pala nagpo-provide lahat ng mga gamit, tas magtitinda na lang sila. Ang Oo, galing. yung may ganon, oo. May ganon din. na kasi yung iba kahit wala pang sila gamit, binibigyan ni ate. Wow. O tulad na lang niregaluhan ng freezer, diba? Nung nag-uumpisa, niregaluhan ni ate ng freezer kasi sa kanya kumukuha. Kaya ang siswerte nila, kasi hindi na magpapalabas ng malaking kumbaga yung paninda lang talaga yung nila susupli. At least nakatry ka. Kumbaga, yun na nga, napagdaanan mo yung ganong hirap na nagnegosyo ka, tapos hindi talaga nag-click. Kasi meron naman talagang ganon na kahit gustuhin natin yung negosyo na yun, kung hindi talaga pala rin. Kasi katulad nun, tumaas yung baboy, tapos nag-pandemic pa, nagkapatong-patong. Ayan. Pero talagang si Lord, gumagawa talaga siya ng way. Kaya nga Ayan, di ba? Kasi hindi nyo naman in-expect na kayo yung mapipili na Oo, hindi namin mag-caretaker. kasi biglaan talaga yung alis namin. Kaya, thank you Lord talaga. Oo, tapos sabi mo pa na meron na sana kayong ticket, pero hindi kayo nakauwi. Oo, nung na yun, nung naka-reserve na yun. Oo, kasi talagang plano din ni Lord na di ba, na gamitin din si Madam para Kaya, ma-extend yung blessing sa inyo. Baka sa sunod naming negosyo, yun na, naman. Ayun, sana nga i-claim na natin Kasi, yan. dati pa naman talaga sila ate tumutulong na. Kahit nung college pa lang yung asawa ko, pag kwento lang ng asawa ko. Bakit kaano-ano pala ni Madam o ni Boss John yung asawa mo? Pinsan. Pinsan ni Boss John. Oo. Tapos kaya nung nag-college sila, 'di ba, sa probinsya, pag wala ka pang may lang doon, season lang yung pag-harvest. Pag ganon, mag-question na wala pa rin yan sila na nangihiram sila diyan kay kanila ate, kanila kuya. Yun. Kahit dati pa talaga tumutulong na si dati pa talaga Madam tsaka si tumutulong Boss na John. talaga sila. Tapos nung nung pandemic, kahit si kuya, kahit hirap makausap ng matino. Sorry kuya. Kahit ang hirap ni kuyang makausap ng kasi matino. puro joke.
Oo. Dinadaan niya sa joke. Seryoso ka, tapos sasagutin ka ng ano, nung nag-lockdown, hinatid lang kasi kami ng asawa ko, nagpaalam siya sa boss niya. Ngayon, akala Saan hinatid? kami sa Bicol, kami Oo. kasi si Sahin kasi noon sakitin, laging sipon. Di ba yung coronavirus nun, pag may sipon, ano na, Oo. pag magpa-check up ka. Kaya natakot naman kami, kaya napauwi kami ng Bicol noon. Kasi yun ang ano ni Sahin, lagi record niya sa konting alikabok, sisipunin na. Mamaya, i-check up sa doktor, hindi gumaling-galing. Maka pa, sabihin coronavirus. Kaya yun, nag-ano yan, tapos nag-extend yung lockdown natin na 1 month, di ba? Ang haba. Nag 2 months yung asawa ko dun sa sa Bicol. Hindi na nakakabalik kasi walang masakyan. Di kaya talagang doble-doble yung namin. Kasi wala na. Yung naipon naming pera, panggastos namin pang araw-araw. Oh, kasi hindi kayo magkasama. Magkasama kami sa Bicol. Kaya lang yung asawa ko 2 months na walang trabaho. Okay. Tapos yung anak ko ba nagagatas pa, nagda-diaper. Yung pag naggatas pa naman nag-diaper, talagang yung bulsa mo, parang nagpa-college nun. Tapos yun, nung problema na yung asawa ko, sabi niya, 2 months na ako dito, wala na akong trabaho, paano na tayo? Sabi ng ganun, kasi sa probinsya naman, ang aasahan mo dun, magtanim, magtinda-tinda ka, hindi naman ganun kabilis yung madami kang mapagtindahan dun. Kaya, ayun, kahanap na ng yung asawa ko na yung tutulong ba kung kanino siya para makabalik dito. Madami naman nang natawagan yung asawa ko, pero si Kuya Jun lang talaga yung yung tumulong. Ang galing, no? Biglang tumawag si Kuya. Yun pala, yung pag ganon niya, may kinontak na. Kaya nung nakabalik dito nung lockdown si Kuya, dahil kay Kuya. Kaya dahil kay Miss Jun. Paras talaga silang mag-asawa na tumutulong talaga. Oo. Ang galing, no? Tapos ngayon naman, hingian kita ng message para kay Madam Evelyn. Ano yung masasabi mo kay Madam Evelyn? Saka kay Kuya, thank you very much po. Kasi yung pagpunta namin dito, yung hindi namin inaasahan na lugmok talaga kami kasi nag-pandemic, kaya sumubo kami ng meat shop, kaso hindi pinalad. Kaya, ayun po, laking tulong na po yun sa amin, hanggang ngayon kasi, nakakabangon na po kami ng pakonti-konti kahit hirap talaga kasi ang mahal ng bilihin, Sobra. Oo, kaya kahit papano po talaga hindi nakaka-stress kasi aasahan mo tuwing katapusan pag pumunta ka kay ate, may pang-ulam ka na, kaya thank you very much po sa inyong mag-asawa. Sana more blessing kasi nang si-share din kayo. Thank you din po, kasi sa dami-dami kami po yung pinagkatiwalaan mo dito. Sabi mo nga po, taga katiwala ng kayamanan mo. Isa sa mga katiwala ng ang dami ng kayamanan. Kaya thank you sa tulong po talaga. Kaya ayan, ang saya po. Thank you. Nabanggit nga din ni Madam na talagang yung kumbaga ang galing mo din daw kasi mag-manage. Kumbaga na-less na yung yung stress niya. Yung mga kapitbahay ko dito, may na dyan, yung pinakauna, magti 3 years na. Wow, ang tagal na, no? Oo, nauna pa yun. Pinakauna niyang tenant dito. Tapos yung mga sumunod, kumbaga nauna pa sa'yo. Yung mga sumunod, may 1 year na din, mahigit 1 year. Kaya nakakatuwa, kahit ang dami nilang pinagdaanan sa kwarto. Oo, nanatili pa rin sila, no? Nanatili naman sila. Kaya, salamat. Wow. Madami-dami na kami dito. Siguro, mga na lang, tatlong studio type na lang yung bakante. Okay. At least, konti na lang, no? Oo, konti na lang yung problema ni ate. Kaya, salamat naman. Konti na yung stress. Dahil yun sa'yo, dahil magaling ka mag-manage. Na less na yung stress ni Madam. Oo, kasi minsan, Ayan. pag nalaglag yung tiles sa may lababo,
hindi na ako mag-ano kay ate, ako na lang magkabit. Dito lang ako natutulog. Kasi siyempre, ikaw na nakatira. Nalaglag po si Rachel yung yung tiles po sa may lababo. Sabi, wala ka namang makuha kasi siyempre yung mga tao may ginagawa din. Ay, ako na lang naglagay. Tapos, ang galing. Ang hindi ko lang kaya yung yung kuryente, yung yung wiring. Pero yung mga konting-konting dito, ako na lang kasi kaya na. Para hindi naman. Kasi pag may dito, i-chat ko kay ate. Ang dami na iniisip ni ate. Kaya mahirap din. Kaya yun, maganda na yung building. Kaya nga thankful siya sa'yo eh. Ayan. Ayan po yung si Rachel. Thank you, Ate Ang ganda Penny. ang tawag dito? Ang ganda ng view. Ang ganda ng view, tsaka ang ganda ng pinag-uusapan namin. Ayan, mas nakilala pa natin si Rachel sa video nito. O nga, Sabi nga ni Penny, kasi hindi talaga ako pala doon, palalabas makipag-usap. Hindi ako palalabas may tao lang talaga ako na laging pumupunta sa bahay noon time mo pa. Alam nila yan yung mga dati kong kapitbahay. Hindi talaga ako palalabas na makipag-umpok-umpokan dyan. Parehas tayo. Andito pala kami ngayon sa rooftop. Sa rooftop kami kasi. Ayan nakikita nyo, ang ganda. Oo. Ayan, nakikita nyo yung view ng Taguig. Ito yung, sa Arca daw to banda ayan. Oo, yan, yung sunset. Ayan. Ito yung Arca South. Ang ganda, 'di ba? Ang sobrang hangin, no? Mahangin. Malamig. Ang ganda ng ni ate. Ang ganda ng apartment. Ito po yung nakikita ninyo, Antipolo po yan. Tapos dito naman banda, yan yung Angono. After ng chikahan namin ni Rachel, kami naman ay magsalo-salo sa mga masasarap na mga pagkain. Maganda yung Sponsored by Madam Evelyn. Ang bango. Daming pagkain. Thank you so much. Thank you so much, Madam. Ayan, mga ka-BF. Sino kaya ang malalasing dyan sa Black Label? Magiging kaya ang panagin mamaya? Si ate, kasi baka daw hindi kaya yung Black Label. Wag yun yung Mag-sojo. Hey, River! Ayan, Nagdala, very bataan. Baka maging black. Thank you so much, Madam. Thank you, te. Sa food. Kain na, Jim. Tapos tayo mami mo. Andito na yung Mami ako ni. Lap na ginamon. Mami ako ni. Mami ako ni. Sabi ko sa big right apple, big apple. Kahit tuloy ko na ang tsara dito pigilan. Sabi mo may pampang ako na makakala niya. Sabi ko may pampang ako na makain na. Hindi mo pa kumakain, di ba? Lagi ko eh. Magkasama si Ate Yuni. Thank you for watching mga ka-BF. See you in my next video upload. Don't forget to follow and subscribe. I love you. Bye.